Kaya itong drama niya kahapon na masakit din para sa akin, pero kakasuhan na si dating speaker or ang dating speaker. Gimmick lang po yon, mga kababayan. Pang media. Kung baga, showbiz. Kasi hindi nga niya mapangalanan si Martin Romualdez. That's number one. Number two, yung mga alipores ng sindikato ni Martin Romualdez pumapalakpak sa harap niya. Which means, kilala niya at alam niya ang mga kumatay ng budget. Bakit ang mga iilan lang ang tinarget at nauna pa yung mga kumukontra at nagsisiwalat laban sa korupsyon at pandarambong kagaya nila Congressman Mike Defensor, Senator Marcoleta, Senator Jinggoy Estrada, na tumayo laban sa panggigipit at panunupil ni Marcos Jr. upang maibaon ang investigasyon at paglalantad ng totohanan sa flood control scam na umaabot na pala sa 1.9 trillion pesos. Tapos ipinagmayabang lang ni Marcos, naka-recover na daw ang gobyerno, nakapagpa-frozen ng 25 billion pesos na cash and assets at nakapagbalik na ng 800 million para sa National Treasury. Ang nawawalang pundo sa 2025 alone, humigit kumulang mga 500 billion pesos. Tapos nakapagbalik lang ng 800 million. Wala pa nga yun sa 3% mga kababayan, o wala pa nga 2% yan sa 2025 budget alone. And besides, binuladas niya lang tayo ng kung anong mga promesa na 4 na taon niya nang ginagawa paulit-ulit at maglilimang taon na siya papasok next June, ay last 5 years na niya sa kapangyarihan, paulit-ulit ang mga promesa niya na walang nangyayari. Subalit yung kanyang 100 billion pesos na insertions, hindi niya tinalakay, mga kababayan. Pa-systems loss ko sa papalakpak. Matagal na po yan alam ng taong bayan at dapat nga tinanggal yan sa billing charges ng mga electric power companies, kagaya ng Meralco, sapagkat pandaraya yan. Kung nagkakaroon ng offload, peak load at mga discrepancy sa pagtakbo ng kuryente nila ng supply, hindi yan dapat kasalanan ng taong bayan at ng mga consumers. Pero tingnan natin kung anong gagawin ni Marcos Jr. dito, sapagkat matapos niya magsona kahapon na buladas, tataas na naman ng 6 na piso sa loob ng 1 linggo, staggered ang presyo ng gasolina at presyo ng diesel, mga kababayan. O ayan. So, itong isa sa malaking buladas niya kung bakit tayo gumawa ng ganitong video analysis natin o reaction, ay itong malapit-lapit na daw mag-launch ng space rocket ang Pilipinas. Wow! Mga dike at mga flood control at breakwater sa mga nawasak na mga area na dinurubo at kinurakot ang proyekto, hindi mo nga maayos-ayos. Nalulubog ang maraming barangay sa Iloilo City dahil sa palpak at bulok na flood control projects. At ang itinuturo na iniimbestigahan, hindi man lang kinasuhan ng plunder, kundi multiple graft and corruption cases lang itong si Congressman Joang ng Uswag Basaag Ilonggo Party List, mga kababayan. At itong si Jamjam Baronda, hindi rin po naisama sa investigasyon. No, sa kanya po itinuturo ng mayor ng Iloilo City ang naturang mga palpak at mga nakurakutan na flood control projects according to the public statements released by the Iloilo City Mayor sa persona ni Mayor Raisa Treñas. So malinaw po na mayroong problema dahil mahigit 40 ng mga barangay sa Iloilo City, that's almost 30% mga kababayan, ang binaha ng malalim hanggang dibdib at ang pinakamababa hanggang baywang nung nakaraang 3 araw lamang, mga kababayan. So malinaw na hindi po ginamit ni Marcos ng totoo ang kapangyarihan ng gobyerno para habulin at parusahan ang mga mandarambong, mangungurakot at magnanakaw sa kaban ng bayan. Pumapalakpak pa sa harap niya. Kaya tama lamang po ang binanggit ng kanya mismong kapatid na si Senadora Amy Marcos. Sabi ni Senator Amy Marcos, noong nakaraang taon, ang sabi ay mahiya naman kayo. Pero ngayong taon, naging walang hiya na sila. Correct. Tumpak Senator Amy Marcos. At yan ay pinapangunahan mismo ng kanyang kapatid. Ang pagiging walang hiya. Sapagkat kay Sandro Marcos alone, na anak ni Marcos Jr., itinuturo mismo ng mga Cabral files na nauna nang lumabas. At mismo
ng mga former Marines na naging detailed security kay Saldico and even Saldico himself at ang mga Diskaya couple at pati si Governor Chavit Singson. Itinuturo na itong si Sandro Marcos ay mayroon pong almost mga 31 billion pesos sa loob ng 3 taon na mga insertions at flood control na hindi po makikita o wala man lang totoong proyekto na naganap sa Ilocos Norte. At syempre, sino pa ba ang kasabwat dyan? Hindi lang naman yan si Sandro Marcos. Syempre, kasabwat si Marcos Sr. Si Marcos Jr. Kaya nga, like father, like son, like grandson. In the genetics na talaga, no? Genetically, magnanakaw. Yun pong tawag sa genes na talaga, no? Mabutit hindi ganon si Senator Amy Marcos kahit papano. At itong si Irene Marcos. No? Pero itong Bongbong Marcos Jr., kuwang-kuwa niya talagang diskarte ng tatay niya. Maliban sa pagiging matalino. Matalino ang tatay eh. At medyo may swabe yon sa kakayanan talaga sa pamumuno, na bulok at nakurap lang dahil nalasing sa kapangyarihan at naging gahaman din later on sa pera. Pero itong anak, terrible, wala nang utak na matino, nakagaya ng tatay niya. Pero terrible sa pagnanakaw, terrible sa pagsisinungaling. Kung ang pagbabatayan po ay ang mga nagpaglalantad ng mga testimonya at mga pagpapahayag ng mga direktang nakakaalam. Mantakin mo, pinagbantaan nila si Saldico. Sinabi niya pa yan kay Saldico, inuulit ito ni Saldico sa kanyang video. Maghanap kayo ng inyong mga insertion. Huwag niyong pakialaman yung sa akin na 100 billion pesos. At sa kanyang Office of the President, mahigit 5 billion pesos din ang idinagdag na budget. Noong 2025 lang ito At ito yung tinatawag ni Drilon at ng marami pang mga dating mga senador at mga finance ministers or finance secretary, the worst and most corrupt budget yung 2025. And yet, ibinaon lang po ni Ping Lacson ang investigasyon tungkol dyan sa Senate Blue Ribbon Committee nang siyang namumuno at hanggang ngayon hindi pa natapos-tapos sapagkat alam natin na pinoprotektahan niya si Marcos Jr. at si Martin Romualdez dahil nakinabang din po siya. Ito yung binabanggit ni Adrian Bersamin na mayroon pong tinanggap na campaign fund support mula dito sa idineliver na 8 billion pesos mula sa mga security detail kay Saldico, itong si Ping Lacson at si Tito Soto na nagkakahalaga ng mahigit kumulang ay 250 million pesos campaign fund support ng 2025 elections last year. Yan po ang binabanggit mismo ni Adrian Bersamin sa kanyang pahayag na nakuha ni Congressman Leandro Leveste. Si Adrian Bersamin, isa ito sa mga most trusted bag operators ni Marcos. Ang isa, si Yusek Jojo Cadiz, na itinago niya at nakapaskil noon ang kanyang item sa Department of Justice. Wala na rin po ito, nag-resign na rin po ito mga kababayan. And din ito si Adrian Bersamin, under ito sa Office of the Executive Secretary, at the same time, chief ito ng Presidential Legislative Liaison Office. Ito yung dumudugtong sa mga kongresista at in short, bagman ang trabaho nito mga kababayan, facilitator. At may isang delivery nga na umabot na ng mga 8 billion pesos lalo na nung panahon ng kampanya ng elections noong 2025. At kaya nga itinuro din yan si Ping Lacson at si Tito Soto na nakinabang. At syempre sila tulfo doon sa mga mali-maleta delivery na ito. At yan po ay ibinunyag mismo ng 18 former soldiers na naging security detail kay Saldico. At si Saldico mismo ang nagbunyag niyan. And there was a collection of information relayed to Congressman Leandro Leveste by Adrian Bersamin. Si Little Boy ang tawag sa kanya. Okay? Kasi maliit lang yata na mama ito si Yusek Adrian Bersamin. Ngayon, ito mga space rocket, mga systems laws, at kung ano-anong mga pabida ni Marcos Jr., bulatik na lang po yan kasi hindi niya maayos-ayos ang master plan for flood control and flood mitigation, and other environmental management component para sugpuin ang pagbabaha sa maraming mga highly urbanized areas and urban centers ng ating bansa. Ito po ay nakompleto, itong master plan for flood control, mitigation, and management
nung panahon ni Pangulong Duterte. Ngunit tinulugan lang ito ni Ginoong Marcos. So ano po ang ipagmamayabang niya sa SONA? Wala. Kahit sampahan pa ng kaso si Martin Romualdez, which without, ang isasampa lang siguro nila multiple graft and corruption para makakapagpiyansa kasi magiging bailable yan. Compromise lang ba? For a show. Para lang maipakita sila, pang showbiz nga ito drama nila. So tingnan natin kung isasampa nila ang multiple counts ng graft and corruption or plunder. Ang isasampa at makukulong si Martin Romualdez. Kasi kung multiple counts of graft and corruption lang, bailable po yon. Ibig sabihin po, inaariglo lang nila yon hanggang makatapos ng termino niya si Marcos at kung hindi niya maipagtatagumpay ang maitim na balak na no elections, mananatili po si Romualdez na walang pananagutan. Diskarte na lang po yon sa Sandigan Bayan. Samantalang yung hindi mga nagnakaw, lumaban sa korupsyon at pandarambong at kritiko sa kabulastugan at katarantaduhan ng gobyerno ni Marcos, kagaya ni Senator Marcoleta at nanindigan din itong si Senator Jinggoy Estrada and even si former Congressman Mike Defensor. Kami po na mga nagiging kritiko ng gobyerno na to, kinakasuhan, ikinukulong. Samantalang yung tunay na mga magnanakaw pumapalakpak at kaharap ni Marcos Jr. kahapon. Tama yung sinabi ulit ni Senator Amy Marcos. Ano nang nangyari doon sa mahiya naman kayo? Parang sa taon na ito ay naging mga walang hiya na tayo.